Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay July 12, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po muna ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, kadakilaan at katapatan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil patuloy po ninyo kaming inilalayo, inaadya at iniiwas sa lahat ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kapanganiban. Panginoon, salamat din dahil sa aming paggising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan at biyaya ng kalusugan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po sa inyong probisyon dahil tunay nga po ng iyong biyaya ay sapat sa bawat isa at kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkulang. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga. Patuloy po ninyong i-bless ang aming mga buhay kasama ng kanya-kanya naming mga pamilya dahil alam po namin ang iyong salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan, kundi patuloy po itong gaganap sa lugar na iyong pinagsuguan. Kaya hinihiling namin minsan pa na isugo po ninyo ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin na nakikinig ngayon, nang sa gayon kami po ay patuloy na mapalakas, ma-edify, ma-encourage, ma-empowered. At salamat dahil patuloy pong nagdudulot ang mga salita ng kalakasang espiritual, matatag na pananampalataya at matibay na pag-asa. Salamat din sa araw na ito dahil naniniwala kaming lubos na mayroon po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala. That's why we expect that we will receive today and this our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Psalms 143 verse 10. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban sapagkat ikaw ay aking Diyos. Ang iyong espiritu ay mabuti. Patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. And in Amplified Version, Psalms 143:10, teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me into a level country and into the land of uprightness. Mapagpala po ang salita ng Diyos na atin pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author po ng Psalms 143 is no other than King David. Alam naman po natin mga kapatid kung paano tinawag ng Diyos si King David mula sa pagiging shepherd tungo po sa pagiging hari ng Israel. At King David was known as a man after God's own heart. Beside of being a man after God's own heart, he was also known as a warrior and worshiper, brethren in Christ. And here, sinasabi po ni King David na turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban. At alam naman po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay good, acceptable, and perfect. At ang wika dito, sapagkat ikaw ay aking Diyos, ang iyong espiritu ay mabuti. So dinidescribe po dito ni King David na ang espiritu ng Diyos ay mabuti. At tulad ng sinasabi nga po natin na kung ang Diyos ay mabuti, lahat ng kanyang iisipin, sasalitain at gagawin ay pawang mabubuti. At ang wika ho rito, patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. Dahil nga po ang banal na espiritu ay mabuti, papatnubayan tayo sa landas or sa lupain ng katuwiran mga kapatid. That's why our today's message, Grace and Promises about God's Goodness, which entitled God's Good Spirit Will Lead Us. Kaya bilang mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, ang banal na Espiritu po ang siyang mangunguna
sa bawat isa sa atin. Of course, again, ang banal na Espiritu dahil siya ay mabuti, tayo po ay gagabayan niya sa lugar ng tagumpay, sa lugar po ng kasaganaan, sa lugar ng katiwasayan, mga kapatid. And our today's grace and promises about God's goodness in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say. It is not sufficient for the word. Now we will just read it and we will just hear it from someone who is teaching to us and preaching to us. We have to agree it personally. We have to believe it personally. We have to claim it personally, and we have to declare it personally so that there will be manifestations in our lives. And this point of time, brethren, ay ating pong tatalakayin at ating pong i-acronym ang salitang light, L-I-T-E, brethren in Christ. First point, His good spirit will lead us to do His will. Tandaan po natin, mga kapatid, that's why we are not struggling in doing the will of God, because we have the good spirit of God na maglilid sa atin, mga kapatid, upang gawin ang kalooban ng Diyos. And again, the will of God is good, the will of God is acceptable, the will of God is perfect. At itong kalooban ng Diyos, ito ang ating tatahakin because we have the good spirit that will lead us. And second point, His good spirit will instruct us to do His will. Tandaan po natin, we will not be able to comprehend the word of God, brethren in Christ, unless we have the Holy Spirit that will instruct us or will illuminate us the word of God. Kaya for us to understand the will of God, we need the good spirit of God, because the good spirit of God will always instruct us to do His will. And third point, His good spirit will teach us to do His will. So, brethren in Christ, tuturuan tayo ng mga hakbangin. Tuturuan tayo kung paano po tayo magsasagawa ng kalooban ng Diyos sa atin mga buhay. Kaya this is not by our strength. It's because of the Holy Spirit that has given to us, brethren. That's why we can do the will of God, because the Holy Spirit is the one teaching us to do His will. And of course, fourth point, last point, His good spirit will empower us to do His will. Again, we are not able and we are not capable to do the will of God by our own selves, brethren. We need the empowerment of the Holy Spirit for us to do the will of God. And again, tulad ng sinabi ko nga po kanina, we are not struggling in doing the will of God because we have been empowered with the good spirit of God to do the will of God, brethren. To sum up of our today's message, grace and promises about God's goodness, which entitled God's good spirit will lead us, and our today's grace and promises about God's goodness, in which we need to agree, believe, claim, and declare. We tackled and we acronym the word light, L-I-T-E. First point, His good spirit will lead us to do His will. Second point, His good spirit will instruct us to do His will. Third point, His good spirit will teach us to do His will. And fourth point, His good spirit will empower us to do His will. And these are the acronym of the word light: lead us, instruct us, teach us, empower us to do His will, because we have the good spirit of God. Kaya hindi ho tayo nag-struggle, hindi tayo nagsasuffer, hindi tayo nahihirapan, mga kapatid, gawin ang kalooban ng Diyos dahil mayroong mabuting espiritu ang Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, we thank you so much because truly that we have your Holy Spirit
and the Holy Spirit will lead us to do your will instruct us to do your will, and will teach us to do your will, and will empower us to do your will. Thank you so much, Jesus, for being good to us, at patuloy po namin ipinagpapasalamat na ipinagpapalam niyo po kami spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially in all aspects of our lives. Salamat din po, O Diyos, sa aming mga kapatid na may mga business. Patuloy niyo po silang pagpalain. Sa aming mga kapatid na nagtatrabaho, patuloy niyo po silang pagpalain. Sa aming mga kapatid na nag-aaral, patuloy niyo po silang pagpalain. At of course, sa lahat, Panginoon, ng mga anak mo ay iyong pagpapalain. Salamat din sa araw na ito dahil ang lahat ng iyong mga anak, born again, Kristyano at mananampalataya, ay tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. That's why throughout the day, kami po ay magiging prosperous, successful, victorious, favored, and blessed dahil ang nais mo lamang naman sa amin ay maging pagpapala kami sa lahat po ng tao, una sa aming pamilya, pangalawa sa aming iglesia, pangatlo sa aming komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat din po, Panginoon, sa bawat isa dahil tunay nga po na we are well secured and well protected in your hands because we are always covered with your precious blood. We are surrounded with your guardian angels and we are bearing your powerful name. Salamat din, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas dahil ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, hindi po bansang isinumpa. At aming pong patuloy na itinataas ang mga family na na-infect ng COVID-19 or coronavirus, tulad po ng aming mga frontliners, doctors, nurses, armed forces of the Philippines, Philippine National Police, mga government official from national down to local, na ang ilan ay na-infect ng coronavirus. Lord, will lift them up all to you, and we declare that by your stripe, they will recover. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na aming itinataas. Palain niyo po ang bawat isa sa amin, and this our prayer in Jesus' mighty name. Amen and Amen.